mga masters! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong lupalop ng ating daigdig, syempre hayaan niyo muna akong batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog. At welcome po sa ating Master Worm Health Trivias. Bago pa tayo magsimula ay hingin ko muna ang inyong thumbs up. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe dito po sa ating channel Master Worm for more updated contents. At sana po ay naka-full bell notification po kayo para always kayong updated sa aking channel. Before po ako mag-umpisa, let me greet all the fathers in the house. Happy Father's Day po. Today is a Sunday and syempre special occasion po para sa ating mga mahal na mga tatay. At sa mga nanay po na naging tatay sa kanilang mga anak, happy Father's Day. So ngayong topic na ito ngayon ay tungkol sa garlic na considered po as a natural remedy to get rid of sinus infection. So ang garlic po ay ang kanyang scientific name is Allium sativum. So ito po ay isang a species of bulbous flowering plant in the genus Allium. Ayun po yung ating garlic o sa Pilipinas ang tinatawag natin dyan ay bawang or sa Spanish naman po ay ajo. So ito po ay native to Central and South Asia, stretching from the Black Sea through the Southern Caucasus, northeastern Iran, and the Hindu Kush. It also grows wild in parts of Mediterranean Europe. So before we continue and we go deeper and explain to you how or what are the benefits we can get from garlic when it comes to helping or getting rid of sinus infection. So first is kilalanin natin kung ano po yung o sino po si garlic. So meron pong two subspecies of garlic. So on the left side of the picture we see hardneck garlic and we see softneck garlic. So unahin natin si hardneck na isang subspecies ng garlic. It's also the scientific name is Allium sativum var. Ophioscorodon. Yan po yung kanyang scientific name. Known for producing scapes o yung kanyang flower stalks. So may flower stalks po siya. Yun yung iiba niya po sa softneck na subspecies ng garlic. And yung kanyang bulbils or bulbils. Okay, known for its robust flavor and larger cloves. So malaki-laki po yung kanyang mga cloves at specific po meron po siyang talagang siguro masarap o matapang na lasa. So often easier to peel. Mas madali po siyang tanggalan ng balat. Okay? So it's commonly grown in cooler climate. So sa mga malalamig po siya na mga area. Favored by those who prefer a stronger garlic taste. So ito po, ang sabi ko is, because sabi dito kanina is robust flavor, so very prominent po yung kanyang pagiging garlicky. Yung kanyang lasa po is super garlic talaga. And then varieties include rocambole, purple stripe, and porcelain. Okay, porcelain, yun ang po tatlo niya. At hindi na natin i-discuss yan one by one kasi ang ating purpose po dito is just to introduce and of course we'll focus more on paano natin gamitin ito para sa ating sinus infection. Let's move on sa ating soft neck na subspecies ng garlic which is the scientific name is Allium sativum var. Sativum. Ayan po yung soft necked. So characterized by its milder, less pungent flavor. So hindi po siya gaano kalakas ang kanyang lasa. Okay, it is smaller, more tightly packed cloves. So medyo impact po siya. It's generally grown closer to the equator. So mas marami po siyang tumutubo po siya sa mga maiinit na mga lugar. The type most commonly found in supermarkets. Ito po yung common na makikita at mabibili po natin sa mga tindahan. Varieties include artichoke and silver skin. So, yun po yung ating soft neck na subspecies ng garlic. So meron po siyang hundreds, potentially even over 600 varieties of garlic cultivated worldwide. So meron po talagang marami po, sobra po siya ng
600 na varieties. So hindi na natin po yan i-discuss ha. At least alam na natin po ito na mas marami pala silang klase at variants. So ang garlic contains potent antifungal, antiviral, and antibacterial properties. Ayun, very, very powerful po siya, ang garlic itself. One of the best solutions for getting rid of sinus infection. So let me introduce to you some of the close relatives of garlic. Yung mga pinsan at pamangkin po ng ating bawang. So related po siya sa mga onions, shallots, leeks, chives, Welsh onions, and Chinese onions. Ayan, marami po silang mga varieties at marami po silang mga pinsan, tiyuhin, auntie, lolo, lola, and kasi po sila ay they belong to the same kind of species. So ito po naman ay readily available ingredients na makikita natin sa garlic. Ito po ay it can help serve as expectorant and decongestant. So, ibig sabihin po ay nakakatulong po sila. Yung sinasabi natin ditong expectorant, tutulong po yan para ipalabas po ang mucus, yung phlegmas sa ating baga o sa lungs natin or sa ating sinuses. So, expectorant, papalabas po siya. Decongestant naman po siya. When we say decongestant is ipapaklear niya yung passageway. Diba? Pag sinabi natin congested, meaning is puno po siya or walang space. So decongestant naman is clear. So ipapaklear niyo po yung way ng ating mga phlegm and mucus sa ating lungs, sa ating lalamunan, and of course, pwede rin po sa ating mga nasal sinuses. So ipapalabasin niya expectorant at ipapaluwagin niya as decongestant. It also help unclog the nasal passages. Ayun po, unclog, decongestant. Relieves congestion and pressure. So that's the result. Pag wala pong congestion, mas maganda po yung ating breathing, di ba? At ang ating circulation. Alright mga masters, ready na po ba kayo kung paano natin i-prepare yung garlic para po natin ito magamit as a remedy para sa ating sinus infection? So ito po, sundin niyo po at copy notes po kayo dyan at para makita niyo kung paano natin gawin ito. So yung pinakauna is magpapakulo po tayo. Bring a pot of water to a boil. Magpapakulo po tayo ng tubig. And then add 3 to 5 crushed. Pag sinabi natin crushed, ayun sa left side sa baba, lower left, ay ano po siya, dinugmok mo siya. Crushed 5. So 5 cloves ng garlic. Ayun po, i-mix niyo po siya sa tubig na kumukulo. Pagkatapos po yan is let it simmer briefly. And then, before removing the pot from the flame, ayun, ipastay mo muna siya dyan sa yung garlic sa loob before mo papatayin. Ayun, and then after nyan, ay sundin po natin yung ginawa natin kahapon, di ba, sa ating topic about tea tree oil. So, mag-steam inhalation din tayo. Gamit po yung towel, natatakpan po natin yung ating ulo, at kumuha kayo ng maliit na bowl or kahit na yung ginamit mo ng pagpaboil. But make sure to take extra care kasi baka mapasok ka. Be careful of burns. And all you have to do is just do steam inhalation using that solution. So, syempre, yung pinakuluan po natin na tubig plus yung garlic na dinugmok natin, 5 cloves ng garlic, ayan po ay ating lalanghapin po yung kanyang steam. You do that for a few minutes, siguro mga 3 to 5 minutes. Make sure not too long, not to burn your nasal sinuses, not to burn your nostrils, and of course, not to burn your face or your skin. So you can repeat this treatment twice a day. So pwede mo siyang gawin sa umaga pagkagising mo at pwede mo siyang gawin 1 hour or 30 minutes before ka matulog. But I have one suggestion. Pag meron kayo pupuntahan, may pupuntahan kayong mga crowd or may pupuntahan kayong mga tao na imimit nyo, please make sure not to do that because once you do steam inhalation, mga masters, kahapon po hindi ko po ito naturo So when you're about to meet, if you're expecting to meet people or crowd, make sure you don't perform this because once you do steam inhalation, what happens is your bronchioles, your lungs will open, so you are susceptible for infection. So ayun po, if you really need to meet some people and you did this procedure, you have to wear a mask para hindi ka madaling pasukan ng
infection. Another option po mga masters is to combine garlic with turmeric powder. So ito po, sample lang po yung sa picture pero hindi yun kadami yung ating i-prepare. Pour 1 cup of water, isang tasa lang po mga masters, hindi po marami, into a saucepan and bring it to a boil. Papakuluan po yung tubig, isang tasa sa saucepan ng papakuluan ng tubig, and then dadagdagan niyo po ng 4 na cloves, 4 garlic cloves and 1/2 tablespoon, kalahati ng kutsara ng turmeric powder. Ayan po. And stir it very well and pour the mixture into a cup. Iinumin mo yan, consume it to treat the infection fast. Ayan, magaling po siya para po hanggang sa mawala po yung iyong infection. Another method po or another option is you can blend 5 cloves of garlic, 5 cloves, with 2 teaspoons of honey. So 2 kutsarita po ng honey, raw organic local honey po. Take this mixture before meals. So 1 hour before meals, i-take niyo po yan. Maganda talaga. Especially din po sa mga kumakanta ha. Pwede po itong gamitin sa mga kumakanta. And of course, this is specifically para po sa sinus infection. And of course, pwede din po gamitin ito sa sore throat. Kahit na natural po yung garlic, make sure also do not consume too much garlic as it may lead to a burning sensation. Magkakos po ito ng heartburn. Siyempre, at siyempre yung corrosion po sa ating lalamunan. Allergic reaction, digestive problems, bad breath, and other side effects. Ay, patandaan natin, in moderation lang po. Huwag niyo pong araw-arawin po at huwag niyo damihan kasi meron po tayong limitations din. Alright mga masters, maraming salamat po at ini-invite ko po kayo 11 o'clock a.m. Philippine time. Ngayon po ay Sunday. Happy Father's Day ulit sa lahat mga fathers in the house and sa mga mother po na nagpakatatay po sa kanilang mga anak. Happy Father's Day po. Kita-kits po tayo sa Bahay Kulitan Premier Marathon at 11 o'clock in the morning. And of course, meron po tayong 3 pang host after sa akin. Again, this is your one and only Master Worm and God is great. Yahoo!